Mainit yung oras na to eh. Napakainit. Okay. So, lung sa last recording, nag-discuss tayo ng mga early forms of communications and history. Tinapos ko lang yung hanggang history. Ito. Okay. So, dito tayo ngayon sa electromagnetic spectrum or CCIR designation. Okay. So, yan, mga frequency range yan, mga band of frequencies. Alam naman natin sa communication, lahat ng signal ay may certain frequencies, no? Nilagyan lang siya ng category, okay, para ma-organize. Ayan. Okay. Mapapasin nyo, equally distributed yan. Puro 3, no? Ayan. So, mula 30 Hz hanggang 300 Hz, ang tawag doon ay extremely low frequency. And so on. Super low, very low, low, medium, high, very high, ultra high, super high, extremely high, and then infrared light, ultraviolet, and then X-rays, gamma rays, cosmic rays. Ayan. Mula kilo, mega, giga, peta, exa, tera. Ayan. Okay? So, saduhin yan, no? Para sa exam. And then, meron siyang band number. Nagsisimula sa band number 2. Okay? Halimbawa, ang ABS-CBN ay nag-ooperate sa frequency na 54 to 60. Okay? 54 to 60 megahertz. Totoo yun, no? Although walang ABS-CBN ngayon. Pero babalik yun kapag nanalo si Robredo. So 54 to 60 diyan sila naka-assign by National Telecommunications Commission. Actually international, no? Under kasi ng CCIR. Ibig sabihin pag pumunta ka sa ibang bansa, ang channel to nila ay 54 to 60 megahertz din. Okay? So saan naka-categorize yung 54 to 60? Okay? Anong designation meron siya? 54 to 60. Very high, VHF. No? Karamihan ng mga channel ay nasa VHF. Okay? Ang mga FM station, ano ba alam yung FM radio station? Let's say 97.1 megahertz. Saan yun? Doon din. No? Under din siya ng very high frequency. Karamihan ng mga broadcasting nasa very high at saka ultra high. Dalawa na yan. No? Air broadcasting. Okay? Channel 2, wala naman channel 1, so 2. Channel 2, 54 to 60. Channel 3, 61. Susunod lang yan. 61 plus 6 is 67 megahertz. Okay. Ang layo nila ay laging 6 megahertz. Ang tawag doon bandwidth. Okay. So, ang television pala ay may bandwidth na 6 megahertz. Siyempre, para ma-allocate yung video and audio signal, no? Kailangan may bandwidth. Alam naman natin yung bandwidth sa internet. Mas malaking bandwidth, mas mabilis, mas malaki information capacity. Okay. Halimbawa, kung nakikinig kayo ng FM 97.1, anong susunod na istasyon dyan pagka nilipat mo? Sige nga, maglipat nga kayo. Mga time ko lang nakikinig ha, tutulog kayo ha, tawagin ko kayo. Dizon. Sir. Anong susunod na istasyon kapag 97.1? Ano ba yung 97.1? Yes, FM. Yes, FM, sure ka? Nakikinig din ako ng radyo ngayon madalas eh. Pero hindi ko na... Napapakinggan ko lang po, sir. 101.1. Hindi ko natatandaan yung mga code eh. Ano yan, Dizon, Darren? Ano po, sir? 97.9 po yung sunod. Paano mo nalaman? Anong pangalan ng istasyon? Lab Radio? 90.7 yata yun. Communication pinag-uusapan natin. Tama yan ang kasunod. Gano'ng kalayo yung 97.9 sa 97.1? 0.8 megahertz. So kung mapapansin mo, lahat ng istasyon ganyan ang layo.
Kaya yung 97.1, bawasan mo ng 0.8, magkano? Darren? 97.1 minus Ano po, sir? 0.8. 97. Ano po? Teka lang po. 96.3 96.3 po. W rack. Ano ba? Apo. O yan. Yan ang stasyon na kasunod. Okay, before 97.1. Subukan nyo, 96.3 magbukas po. kayo ng radyo kung nagbubukas kayo ng radyo. Okay. Ayan. So yan, ang bandwidth. Ang bandwidth ng TV, 6 MHz. Siyempre, mas malaki yan. May video allocation yan. Ito, audio lang, sound lang. No? Kaya 0.8 MHz. Sa AM, ganun din. Sa S30. Ano susunod sa S30? Hindi nyo alam, no? Hindi kayo nagbubukas ng AM. Ako din. Binubuksan niya pag may bagyo, no? O kaya walang magamit na communication na source of information. Pero ang AM radio ay merong 10 kHz na bandwidth. Okay. Kaya kahit yung mga TV, gusto nila magbukas ng mayaman ako, gusto ko magbukas ng sarili kong TV station, hindi pwede. Kasi ubos na yung mga channel allocations or frequency allocations sa television broadcasting. Hindi ka na pwedeng lumagpas ng UHF, no? Wala namang TV na SHF. Okay, dalawa lang, VHF and UHF. Nandito rin yung mga portable radios, mga portable communications, CB radios, mga citizens band radio, yung mga ginagamit ng mga security guard. Okay. Ayan. Dito lang lalos lahat. Ito, iba na to. Ginagamit na to sa mga satellite communications or more advanced communications. Ganon din dito, no? Ayan. Masyado na mataas yung frequency nito. Nasa gigahertz na to eh. So pagka gigahertz, masyado na mataas yun. Yung mga Bluetooth communications natin, magkano yun? Kapag sinabi ko magkano, laging ilan. Okay. Ano ba yung frequency ng Bluetooth? Palagay nyo. Hindi nyo alam? Hindi nyo ba nababasa dyan sa mga kung saan-saan dyan? 2.4, sir. 2.4 gigahertz. Gigahertz po. Asan yun? Ito, 3 gigahertz nandito sa ultra high frequency. No? Ayan. Kasi 3 gigahertz to eh. 3,000 mega is 3 giga. No? Okay, so nandito. Sa ultra high frequency ang mga wireless communications din. Hindi kasama remote control ng TV, infrared yun eh. Nandito yun, infrared. Mas mataas ang frequency ng infrared eh. Okay? So yan. Yung mga frequency na yan yung mga signals na lumilipad sa hangin. No? Okay? Hindi po pwedeng parehas ang frequency, magkakaroon ng interference. Okay? Kunyari, nagbukas ka ng dalawang remote control na laruan, parehas silang 40 MHz. Pag pindot mo ng control niya, ng remote control niya, sabay mo papatakbo yung laruan. Kasi parehas silang 40 MHz. Subukan niyo pagka Christmas, bumili kayo ng mumurahing remote control. Nagawa ko na yun eh. Parehas yung brand, parehas yung laruan. No? Yung tinesting ko, sabay ko siyang napapatakbo kasi isa lang yung frequency nun eh. Ayan. Ano ba? Ayan. At least aware kayo na frequency. Yung frequency kasi yan cycles per second. Hindi lang kasi pwedeng DC eh. Dapat AC. Pagdating sa communications para merong waveforms. No? Hindi pwedeng straight line. Hindi yung tatravel yung signal ng flat. Kailangan meron siyang waveforms. No? Okay, visible light. So ito light na to ha. Ayan, light. Mula dito from 12 to 16. Ang tawag dyan ay mga light waves. Nakikita na yung signal na yan, no? Parang yung mga laser light, meron ako dyan, yung mga disco laser light. Makita nyo, gumuguhit yun eh. Okay? Pwedeng gamitin sa communications kaso maraming issues. Kasi visible light na yun eh, na napipigilan yun, no? Okay, pag naharangan yun, napuputol yung communications. Kasi light waves yun. Okay? Tsaka liwanag yan, meron siyang liwanag. Visible yan visible light, kita na to sa mata. Okay? Mga 300 terahertz to 3,000 or 3 petahertz, no? Visible light yan, hindi yan pwede gamitin sa communications. Infrared pwede sa remote control kasi mga short range lang yan eh. Pang ano lang yan, light yan eh, kaya dapat line of sight. Ibig sabihin, ito yung remote ko, yung TV ko, dapat nakatapat. No? Pag hindi nakatapat, hindi magko-communicate kasi light yung ginagamit. Cellphone ko. Ayan na. And then ito mga X-rays, masyado na mataas yung frequency na yan.
Ginagamit na yan sa mga medical equipment na pang x-ray. No? Hindi yan pwede sa communications kasi nakakaluto na yan ng balat, masama na yan. No? Kaya pag nagpapa-x-ray kayo, masama yun sa katawan natin. Lalo na kung paulit-ulit ka nagpapa-x-ray. No? Net niya, mamatay ka na nun. No? Mamatay yung mga cells na kada isang screenshot na lang. No? Kada isang screenshot ng x-ray, mga billions of cells natin na luluto. Okay. So, walang ibang paraan. Kailangan na ma-x-ray ka para sa medical. Mare-recover mo naman yun. Okay. Uminom kang gatas. Ayan. So, ito masyado mabababa itong mga frequency na to. Mahirap din gamitin sa communications yung mga very low frequency. Ito pwede pa to. Yung AM, nasan ba yung AM? 600, nagsisimula yun sa 530 kHz. Kilo lang din, mababa yun. So, mga dito, no? Kilohertz pala. Tama, kilohertz. 530 kilohertz. Mga dito, medium frequency, no? Andiyan ang mga AM radio. Madalang naman na nag-AM radio. Wala nakikinig, mga matatanda, no? Okay. Extremely low frequency, hindi na magamit sa communication siya, masyadong mababa. Pero kaya pa din, no? Sa ibang paraan. Mga tubig, no? Mga water wave communications na tulad ng mga fisherman or mga mangingisda. Meron din sila mga sariling communications region nila. Siyempre, kailangan nila yon para kung magkaroon ng mga biglang bagyo or mapasama panahon, meron silang communications. No? Mga mangingisda natin, walang ganun. Mahihirap lang. Pero sa ibang bansa, kahit mangingisda, mayaman. No? Ayan. So, gumagamit sila ng mga low frequencies. Okay, kasi hindi yan na-absorb ng ground kasi nasa tubig sila eh. Okay. And then ito, mga rays na to, no, mas masama na to sa katawan natin. Hindi na rin kaya ng communication equipment na mag-operate sa ganyang frequency kasi rays na yan eh. Mga naka-cancer na rin yan. Okay, hindi natin kaya mag-produce basta-basta ng ganyang frequency. Okay. Cosmic rays, yan na yung mga galing sa araw, no? Gamma rays. Nagpo-protect lang sa atin yung ozone layer natin kaya hindi nakakalusot yung mga rays na yan. No? Pero pag nabutas yung ozone layer, makakapasok yan sa atin, sa Earth. Magkaka-cancer yung mga tao. No? Okay, so elements of communication system. Any electronic communication system can be represented in its basic form as shown in the figure. Ayan. So ito ang block diagram ng isang communication system. Okay. Ayan. So, ibig sabihin na yun yung mga flow, pinagdadaanan or flow ng communication signals sa electronics. No? Patulad nito, nakipag-communicate ako sa inyo ngayon, this is electronic communication. Ito na nga yung pinag-aaralan natin. So, basic block diagram, syempre, meron yung proper sequence. Hindi basta yung signal, makakarating agad kay destination. Syempre, meron siya pagdadaanan para ma-achieve na yung destination niya. Pag may kulang na isa dyan, ay hindi na makakarating. No? Di-disconnect na tayo. Ayan. Ayan. So, pag sinabing source, ano yung source? Palagay nyo. Ayan. Ano yung source? Pinagmulan. Naka-record ba ako? Anong source? Ha? Salita kayo, tatawagin ko. Tutulog-tulog kayo dyan. Bakit po doon po nagmula yung signal? Source. Ako yung source. Ako yung yung information, no? Ngayon, nagsasalita ako sa inyo, naririnig niyo yung boses ko. Ako yung source. Yung mga sinasabi ko, yun yung source, no? So, maraming forms of sources. Okay. Yan, katulad yan, voice signal, boses ko. Yan ang ginagamit nating source kapag may kausap tayo sa cellular phone. Ay, katulad nito, kausap ko kayo sa microphone, no? Ayan. Voice signal. Pero hindi naman laging boses, pwede rin video. Katulad ngayon, naka-video din ako, no? So, pwede rin video. Audio and video. Video, makasulat ng ayos. Kasi itong microphone ko, maselan to eh. Kailangan dito nakatapat lang. Sinadya talaga na ganito yung design nito para hindi natin ma-receive yung mga noise.
Kaya kahit nakatapat yung electric fan dito sa microphone ko, hindi maririnig yung gano'n. Meron siya, para naka-filtering talaga siya. Yan, audio and video. Okay. Ano pa kaya pwede natin mga source of information? Halimbawa, meron akong movie na DVD. Okay. Yan. Alam niyo ba yung DVD? Although, pa-phase out na yung DVD, no? Pero, way back po, mga 15 years ago, masyadong in demand yung DVD, no? Yan, yung mga movie nasa DVD. Asan yung source? Nung sa loob ng DVD, yung nakasave na movie doon, no? Na digital data. Yun ang source. Ngayon, pagka sinalang mo sa DVD player yun, manonood ka sa TV mo, no? Okay. Ano pa? May pwede ring CD para music. No? Wala na rin yan. Mga na-phase out na rin kasi nga, syempre, marami na mga mas magandang storage ng information ngayon. May USB or micro SD card, mga ganyan, SD card. Yung mga storage yun, hindi yun source. Yung laman nun, yun ang source. Okay? Kasi ngayon, pag bumili ka ng mga ng SD card, blanco yun eh. Walang laman yun. Ikaw maglalagay ng source. Pero yung mga DVD na mga movie, pag binili mo yan, may laman na source yan. No? Yun yung binabayaran mo. Okay, yung content. So, in the early days, before that, ginagamit namin yan, mga VHS, Betamax, ayan, mga cassette tape sa cassette player, yung cassette tape, no? Mga music, binibili namin yan eh. Okay, wala namang internet nun eh. Para makakaroon kami ng copy ng music namin, binibili yun. Okay. So, nung araw, kumikita yung mga music industry. Yung mga singer mayayaman kasi walang piracy nun eh. Kasi wala namang internet, walang digital data. So, hindi basta duplicate yung mga kanta nila. Kaya pag gusto mo yung kanta nila, bibilin mo yun. Okay. Nowadays, wala nang kinikita yung mga artista. Puro advertisement na lang sila sa commercial. Yung mga singer kasi wala naman silang source of income na doon. No? Kasi yung mga kanta nila, nagkakalat lang sa internet na papirate lang. Hindi na nababayaran. Ano pa? Ang nilalagay ko dito yung mga other names, no, for sources. Pwede rin siyang information, no. Yan. Another name for source is information. Siyempre, kung papadala mo yung signal sa destination, wala naman palang laman, eh wala rin kwenta yun. Wala kang na-transmit na knowledge, no. Ayan. So, lagay natin knowledge. Ano pa? Pwede natin itawag sa source para malinaw sa atin what is sources. Pwede rin siyang analog. Katulad ng mga radio stations, yung iba dyan analog, ang iba digital. Sa TV ganun din. Kung ang TV mo ay walang digital, ang nare-receive mo mga palabas ng GMA ay mga analog. Pero kung TV mo parehas merong analog and digital, sige nga, anong channel ang GMA? 7 po. 7? 7? Opo, sir. Ako, Meron sir. ba sa inyo nanonood ng nakalagay 7.1? Channel 7.1? Sa amin May po, nakikita kayo sa TV yung 7.1. Kung wala kang nakikita ng 7.1, analog yung TV mo. Pag nakikita mo parehas may palabas yan, okay, iba yan. Ito digital, ito analog broadcasting. Yung TV mo capable na mag-receive ng analog or digital signals. Mapasin mo, mas malinaw yung 7.1. Okay. Kasi digital ito eh. Pero kasi hindi naman lahat ng TV ay mayroon digital. Kaya iba may bili ng TV box para maka-receive ng digital channels, no. So mayroon mga TV stations na ang binobroadcast nila purely digital. Kaya kapag wala kang digital TV mo ay hindi mo siya mapapanood. Ayan. Pero yung analog laging present kasi syempre yan yung una eh. Pero way back 90s wala namang digital na broadcasting, lahat analog lang. Siyempre, may technology, progress. Kaya yung source, pwedeng analog, pero pwedeng digital. Hindi naman, siyempre, sinauna yung analog. Ito naman mga modern type of signals. Pero, hindi mo pwedeng ma-phase out yung analog kasi yan ang original eh. Ang original talaga na signal ay analog. Ang boses ko ngayon ay analog. Yung paraan na pagsasalita ko sa inyo ay analog.
Pero pagdating sa sa internet, nagdi-digital 'yan kasi hindi naman nakakaintindi ng analog si internet, puro digital lang. Pero pagdating sa tenga niya, babalik sa analog 'yan. Eh, kasi pag hindi binalik sa analog 'yan, hindi niya maintindihan 'yan, no? Kasi 1010 lang ang digital. Hindi mo 'yan mababasa, hindi mo 'yan maiintindihan. Okay. So marami pang sinulat. Ano pa ba? Okay na. So far yan muna. Ayun. Ngayon, pupunta siya sa transducer. Okay? Transducer is a device that converts energy from one form to another. Meron ba tayong description? Wala. Sulat nyo na lang. Ayan, ganyan lagi sa notes ko. Hindi lahat nandyan. Kaya pagka exam, kailangan mo talaga manood ng recording para masagutan mo yung mga ibang tanong doon. Wala dito sa notes. Kasi yung iba kasi, kung ano lang yung module, yun lang yung inaaral. Walang pakialam sa recording. Kaya yun, pagdating sa exam, kalahati lang ang score. So, transducer is any device that converts energy from one form to another. Ayan. So, medyo broad or general yung description ng transducer. Converts energy from one form to another. Ano yan? Halimbawa ay electric fan. Ano ginagawa ng electric fan na motor? Hindi ko maitapat sa akin yung electric fan at lilipad din yung aking book. Ano? Nagawa niya, kino-convert niya from electrical into mechanical movements, di ba? Electricity magiging movement or mechanical movements, motor. Ano? So transducer yon, converts energy from one form to another. Ano kabaliktaran ng motor? Generator po. Generator. Generator. Ano naman ginagawa ng generator? Baliktad, vice versa. From mechanical, magiging electrical. Ayun. So, hindi natin ginagamit sa communications ng mga binanggit natin. Okay? Pero transducer din yan. Ano ba yung mga transducer na ginagamit natin sa communications? So, ibig sabihin ng input transducer, from non-electrical into electrical. Non-electrical. Dito na lang to arrow. Yan. Electrical. Ano yung mga device na yun? Electronic or electrical yan. Yan makasulat eh. Microphone, sir. Tama, microphone. Ito, microphone. Kung wala akong microphone, hindi nyo madidinig. At magsisigaw ako dito, hindi nyo yan madidinig. No? Kasi kailangan ng transducer. Kino-convert niya yung sound energy into electrical signals. So magsasalita ako dito, meron tong magbabibrate na crystal, maliit. Medyo sensitive talaga yun, no? Sa vibration. Kasi yung sound waves ko, may pressure level yan. Yung boses ko, yung sound energy ko. Ngayon, pumapasok sa microphone yun, nababibrate yung module na yun, yung maliit na crystal na yun. No? Yung vibration yun, proportion doon sa waveform ng boses ko. And then, makita niya may wire, electrical na yan. Convert niya sa electrical. Hindi na yan sound energy. Papasok na dyan sa laptop ko. And then, convert niya yan into digital signal. No? Kasi analog yan hanggang doon. No? Kaya may sound card eh. Okay, yun yung ginagawa ng sound card is to convert from analog to digital. And then yan. Pag digital na siya, tsaka niya siya matatransmit sa communications. Okay? Ano pa? Example, microphone. Kailangan ayusin ko tong lecture na to kasi ito rin yung sesend natin sa lahat ng section. Okay. Natin yan, microphone. Ano pa? Paano nyo ako nakikita? Camera. Tama, camera. Kasi kung walang camera dyan, hindi nyo ako makikita. So yan, transducer yan. Convert images or motion picture or video. In other words, video into electrical signal din. Okay? Walang ibang paraan. Pag walang camera, walang ibang paraan para makita. No? So maraming forms siyang camera. Pwede rin natin yung gamitin, ano pa, bukod sa camera. Eto, nakita niyo itong ginagawa ko. Nagsusulat ako. Paano kaya nakakapasok to? It's a very good example of transducer. Ayan. Kung wala nito, hindi ako makapagsulat dyan. No? Pen tablet, sir. Magta-type lang ako sa keyboard. Okay. Touchpad po. Pen input na lang para yung input nandun yung term na pen input. Okay, paano ako nakaka-type ng mga letra? Paano nakakapasok yung mga letra? Keyboard po. Keyboard. So nagigess nyo, maraming mga analog devices na kailangan para ma-interpret ng electronics. No? Hindi pwede wala. Ito, may mouse dito. Ayan, mouse. Tama, mouse yan. Hindi ka naman makakagalaw ng walang mouse. Siyempre, yung mouse tsaka pen input, similar lang yan. Magkaiba lang sila ng, same purpose sila, magkaiba lang sila ng
Siyempre, yung capability. Ito, cellphone. Oh, siyempre, kung may microphone din to, kasi kung walang microphone to, hindi ka maririnig. Paano nakapasok ng mga reply dito, mga message? Siyempre, meron siyang touchscreen. Yung touchscreen, transducer yan. Convert pa rin yan sa mga mechanical movements. No? Yan. Ano tawag niyo sa touchscreen? Capacitive touch. Bago magkaroon ng capacitive touch, meron pa mga ibang form of touch eh. Okay. Na-phase out na kasi yan na talaga yung pinakamaganda. Lagyan na lang natin na touch input na lang. Okay. Pwede na yan. Ano pa? Ang dami, ano? Kapag gusto ko pasok yung mga image galing sa mga libro o papel, gusto ko magkaroon ng kopya. Ano, hindi nyo alam yan? Hindi na uso yun? Printer. Hindi, scanner yun. Scanner po. Pagka kasi, yung printer kasi dito yun, no? Kasi pagka input, non-electrical into electrical, no? Okay. Printer baliktad yun, from electrical to non-electrical. Kaya output transducer yan. So far yan, madami na yan. Pero mas madami pa yan kung magre-research kayo. No? Yung iba kasi hindi na masyadong popular. Yan. So yan ang mga transducers. Device yan na nagko-convert sa mga non-electrical signals para mapasok sa electronic communications. Kasi sa electronic communications, hindi naman nakakaintindihan ng other forms of signal. Pagka ito, laptop ko, kinatok-katok ko yung laptop ko, hindi niya yan mararamdaman. Wala siyang response dyan. No? Okay, unless meron siyang transducer katulad nitong screen ko. Okay, ba? Touch screen to eh. Yan, touch ko din yung monitor. Okay. Gusto ko nga i-disable to, hindi ko ma-disable eh. Okay. Kumbaga nandiyan na siya, built-in na siya dyan. Okay. O yun. Marami pang mga ibang transducer katulad ng mga solar panels. Sabi ko nakaraan, meron akong mga solar panels dyan. No? Anong ginagawa ng solar? From light energy into electrical Energy. Pero hindi yan ginagamit sa communications kasi wala namang intelligent signals doon. Okay. Kaya yung mga other terms for transducers is also sensors. No? Yan. Yan din yung ibang tao, another name for transducer. Kasi kung meron tayong mga sensors, alarm, paano ba na-detect ng gumagana yung alarm? Siyempre, meron siyang sensors. Yung sensors, transducer din yun. Okay, dito na tayo sa transmitter. Ito matagal itong ipaliwanag. Dito na matatapos yung klase natin for today. So, pag nagpo-post ako ng recording, kahit AOL tayo, lagi kayong manonood agad, no? Kailangan bago tayo magklase, kung kailan man yun, ay napanood nyo na lahat ng mga nandun. Kasi mabibitin ako, kukulangin ako sa oras. Kasi yung chapter 1, sobrang tagal ko yan na-discuss. Kasi yan talaga yung principles of communications. The rest ay part of principles lang. Kaya dito ako nagpo-focus sa chapter 1. Kaya matagal talaga to. Minsan midterm na nasa chapter 1 pa rin. Okay, transmitter is a device that radiates the signal to the channel. No? Siya yung, by the word itself, transmitter to transmit the signal. Since nagawa na nga niyang electrical, pwede niya na siyang i-transmit. Okay? Hindi na ako mag-scroll down. Nandyan sa baba yung mga, ito ano ba yung description ng information. Next transmitter is a collection of electronic circuits designed to convert the information in the signal suitable for transmission over the given medium. Haba. So madalas din ako, kayo na lang magbabasa niyan, tinatagalog ko na. So yung transmitter, siya ay nagpapadala ng signal papunta sa channel. So linawin muna natin, ano ba to? Channel. Ano yung channel? Review mo yung mga to para malaman nyo kung ano yung transmitter. Channel, yan yung daanan ng signal or tinatawag na medium. Halimbawa, nakikinig ako ng radyo. Ngayon, ng 97.1, 90.7 naman. Ayan. Asa ng source? Asa ng source? Station po nila. Yung radio station. Yung nagsasalita. DJ na nagsasalita, yung mga music na piniplay niya, yun ang source. Ngayon, nakakarating sa bahay natin kasi tinatransmit yun, no, using electronic communications. Ang destination nun tayo, mga taong nakikinig. Ayan. Ang source, si DJ. Hindi naman directly si DJ, yung mga, depende.
kung nagpe-play siya ng music, yung source doon, yung CD, kung nasa CD man yun, or MP3 player, kung ano man yung pinanggagalingan ng music. And then, ang destination tayo dito, humans. Palaging humans, no? Ngayon, ang transmitter, meron silang sariling transmitter nila. Mayayaman yung mga radio stations na yan. Meron silang sariling transmitter. Tower yon na may mga antena malalaki. Okay. Minsan nakahiwala yung antena nila, yung transmitter tower nila sa doon mismo sa broadcast station. Okay. Pwede kasi magkahiwala yon. Minsan magkasama din. Yan, transmitter. Ang transmitter, kung mayroon akong remote control ng TV, ngari ito na lang, remote control ng TV, transmitter na to kasi nagtatransmit ako ng signal sa TV. Kung mapapansin nyo, maliit lang yung transmitter. Meron ako remote control ng mga drone sa mga kotse. Transmitter na yon na gamit mo. Pero kung meron kang mga radio station, malalaking transmitter na yan. At kung ikaw ay magpapadala ng satellite sa outer space, malalaking transmitter talaga kailangan mo kasi malayo eh. So in other words, habang lumalayo yung destination mo, or masyado ng malawak yung communication channel mo, kailangan mo ng powerful transmitter. Okay. Wait lang. Hanapin ko yung portable radio. Okay. Frequency mode. Naririnig nyo, may nare-receive na akong mga signal. Hindi ko kilala yan. Pero pwede kong kausapin yan. Stranger. Minsan, naghaharot ako dito. Minsan pag naririnig niya? Naririnig niya? Medyo mahina yung signal. Mahina yung battery. Ayan. So pag pinress ko to, magkakaroon to ng secondary frequency na magliling sila. Ayan o. Baka may gwardiya yan dyan sa bangko. So may antena ako sa bubong, mataas. Mataas talaga siya. Kinakabit ko to doon. So pag ginawa ko yon, malakas na to, powerful na tong transmitter na to. Napaabot namin. Meron akong kaibigang na siyang bukas dyan. Meron akong kaibigang piloto mayaman. Ang sweldo ng piloto 350,000 a month pesos, no. So nung pandemic nawala ng trabaho, buti nakabalik na siya. So yun ang pinakamalaking sweldo sa par na nakikita ko sa Pilipinas, yung mga piloto, yung mga hindi private yun na maingay. Ngayon, dahil madami siyang pera, nagko-communicate kami sa ganito Nagpakabit siya ng mataas na antenna tower, no? Napaabot namin yun ng General Santos City. Imagine mo, ganito lang kaliit na portable radio, no? Basta may mataas na antenna, powerful na yung radio. Ito, hindi ko alam kung sino itong sasalita na ito. Baka barangay o kaya mga operator. Pero bawal yan. Bawal to no? So hindi kayo pwedeng magganito. Okay, ito tinatago ko to. Pwedeng confiscate sa akin to kasi hindi naman to naka-registered. Ang advantage kasi nito, wala tong load. Basta may charge to, meron ka ng communications. Walang bayad, no? Walang bayad. Tsaka pagdating ng Stone Age, kung nagkaroon ng malawak ang brownout, bagsak ang mga communications, ito lang ang tanging magagamit mo. No? Kasi ito, wala itong sariling antena. Hindi ito kailangan ng tower. Ito na mismo yung transmitter ng receiver. Hindi ito laruan. Mukha lang ito laruan, pero totoo ito. Ayan nga, nakakasagap na tayo.
Wala naman akong kapitbahay na malapit dito. So malayo na pinanggagalingan nito. Isabay, malakas siya mag-transmit ng signal. Meron siyang amplifier. Tayo na nga natin. Iilang ako sa kanya. Ayan. So, ilabas ko to para ito yung sample ko. Transmitter, receiver. Ayan. So, ito si transmitter. Ito si receiver. Yung pula si transmitter. Nagsalita ako dito. Nakarating dito kay receiver. Saan dumaan yung signal? Sa air, sir. Sa hangin. Yun ang channel. Yun ang channel natin. Okay? Ngayon, nakipag-communicate ako sa inyo. Saan dumaan yung signal? Sige nga. Sa internet. Internet. Okay. Saan ba yung internet? Nasaan ba yung internet? Kailangan may physical communication siya. Nasaan yung internet? ISP. Ha? Saan? Nasaan ang internet? Okay. Kunyari, sino ba nagsasalita? Sino nagsalita kanina? Halimbawa lang, huwag kang magalala, hindi na mga tanoin. Sino nagsalita kanina? Yung last. Gagamit lang ako ng pangalan. Si Dison? Ako ba, sir? Dison. Kunyari si Dison ay nasa ano ang pinakamalayong mapupuntahan mo mula sa Pilipinas? Kumbaga kung ito yung Pilipinas, Earth. Nandito yung PH. Ano nandito sa other side of the world? Kumbaga kabaliktaran niya kung tanghali. Alas 3 dito, Brazil ata, sir. alas 3 ng madaling araw doon. Ano? Brazil yun. Ayan. Nandyan daw si ano pangalan? Kalimutan ko. Dizon. Ayan. Nandito si Dizon. Yan ang pinakamalayo. Pero may internet ka, may internet ako. Nakapag-communicate tayo at a light speed. Walang masyadong delay. Actually, yung delay hindi nararamdaman sa sobrang bilis ng communication. Saan dumaan yung signal? Internet. Nasaan yung internet? Ayan, ha? Satellite, sir. Wala. Hindi tayo gumagamit ng satellite sa internet. Mahal yun. Pangmayaman lang yun. Okay. Hindi natin nagagamit ng satellite. Meron niyang kable nandyan. Ganyang kahaba. Meron niyang kable na nakakonect mula sa akin hanggang sa'yo. Nasa ilalim niya ng dagat, tumatawid yan ng Pacific Ocean, Atlantic Ocean, lahat ng ocean. Okay, ang tawag dyan ay submarine cables. Maganda pala dito, may internet tayo, no? Type na natin. Hanapin natin. Picture lang. Tingnan natin kung sabi na submarine cables. Submarine. Nakita nyo ba ako? Nakita nyo ba yung tinagawa ko? Kita, Yes sir. po. Yes, sir. Yes, Ito sir. na lang. Cable map na lang. Ngayon ko lang ginagawa ito. Normally, hindi ako gaganto eh. Sa class eh. Ayan. Ito medyo mali na. Ito pwede na tumbasan natin. Ayan. Nakita nyo yung mga guhit na yan. Kable yan, nasa lalim ng dagat. Tumatawid yan. No? Marami. Yan, tumatawid talaga ng Pacific Ocean yan. So napakahaba talaga ng kable na yan, nakabaon sa lalim ng dagat. Siyempre, marami para connected yung buong mundo. Okay? Sila ang may hawak ng internet. Kadalasan, Americans mga may-ari niyan. Kanila yan. Kaya may control sila talaga. Pwede nilang patayin anytime ang internet kasi kanila yan. Yan. So, ang daming kable, no? Ang kable natin nakakabit sa lalong dagat sa Tawi-Tawi. Doon tayo nakakonect. And then, naka-broadcast na yun sa mga island natin. Si PLDT na yung bahala mag-distribute ng internet sa atin. Pero, paglagpas ng Tawi-Tawi, hindi na sa atin yun. Mga property na ng US yun. Okay? So, ang haba niyan. Yung mga barko nga, pagka naglalayag sa dagat, inaabot ng 2 buwan. Kunyari, mga delivery, mga shipping ng company ng mga malalaki, no? Ang barko. Naabot yan ng 3 buwan, 2 buwan sa dagat, naglalakbay. Tapos may kable pala sa ilalim nun. Imagine nyo kung gaano kahaba yung kable na yan. Yan. So, yan ang internet. Doon gumagana ang internet. Yan, ginagamit yan sa internet communications. Hindi tayo gumagamit ng satellite. Unang-una, napakahirap ng satellite communications. Okay, napakamahal niyan. Pangalawa, maliit lang din yung kaya niya na ma-handle na data
compared sa internet. Okay, pwede rin siya mag-internet communications pero ginagamit lang yan sa mga mayayaman tao, mga businessman or mga companies. Sila lang gagamit nun. Pero pag tayo mga individuals na lahat gumagamit ng internet, 8 billion na tao gumagamit ng internet, hindi makakaya ng satellite communications yun. Okay. Ayan. So, Sir, may tanong po. sige. Ibig sabihin po hindi po under ng electromagnetic spectrum yung internet po. Oo. Under siya ng light waves. Liwanag. Kasi ang ginagamit dyan ay fiber optics. Opo. Kung alam nyo, nakakita na kayo ng fiber optic, hindi yun wire. Hindi yung conductor. Plastic yun. Ginagamit nga sa display yun. Ngayon ko lang naisipan na Di mag-google. ba sir, glass yun? Plexiglass. Ayan, ganap na kaya. Nakita niya, pinagamit yan pang display. Magandang decoration yan eh. Ayan. Meron ng fiber optics yan. Hindi ko na ilalabas kasi nag-aalungkat pa ako. Alala. Kunyari, ito yung wire ng fiber optics. Nilagyan mo ng flashlight dito, liwanag ka, kaya ilaw ng cellphone mo. Makikita mo sa dulo, lumiliwanag yung mga bawat strand. No? Ayan, ang ilaw. Tuturo ko, kaway ko. Ito, dawat mouse. Ayan. No? Yung mga ilaw sa dulo, di ba? Mga light yan. Okay, yan. Speed of light yan. Kaya light yan. Sa kabilang side, kaya wala na. Ito pala blank predet. Keep na gamit. Ito ang fiber optic. Plastic yan. Pag nag-ilaw ako dito, nagpasok ako ng light, liwanag, lalabas dito sa kabila yan. Lalabas yung liwanag, no? Kung kulay blue to o red to, lalabas dito red. Nakuha nyo? Paano naging communication yan? Kapag ka ito nag-blink, magbi-blink din dito. Yun ang communication na yun. Ibig sabihin, yung mga pulses, pwede nang gawing digital. No? O digital talaga. No? Pagka nakailaw siya, 1 yun. Pag namatay yung ilaw niya, 0. So, paano ko isesend yung 1, 1, 0, 1? Yan. Kunyari, ano na yan, data na yan. No? Paano ko isesend yan? Ilaw, namatay ilaw, ilaw, ilaw. Kasi time yan. As a time goes on, function of time, dapat naka-synchronize sa time. Okay? So, ibig sabihin, umilaw dito, namatay yung ilaw, after 1 second, 0. Umilaw ulit siya, at 3 seconds, at 4 seconds, nakailaw pa rin siya, tutuloy-tuloy siya. Hanggat di namamatay ilaw, susulat to ng 1. Di ba? Hindi siya titigil kasi meron siyang time. Okay? Every time, binabasa niya yun. Okay. Siyempre, mabilis yun. No? Nanosecond. So, mas maliit pa sa nanosecond. Namatay yung ilaw. Umilaw. Namatay yung ilaw. Ang tagal namatay. Sulat siya ng 0. Information yan. Yan na yung mga salita natin, mga images, mga video, ganyan. Sa USB nyo, pag nagsasave ka ng video o ng MP3 music, nakasulat lang doon, 101010 binary codes. Pero pagka in-interpret na ng transducer mo, nagiging images, mahirap pag-aralan, masakit sa ulo. Kung mahina ka mag-isip, kailangan mabilis ka mag-isip at malawak yung pag-unawa mo. Yun ang kailangan dito sa communications. Kasi dito sa principles of communications, hindi natin nakikita yung pinag-uusapan natin. Pero dapat maniwala tayo kasi totoo. Nakikita nyo ba yung signal na lumalabas dito pagka nagsalita ako? Kamusta ka na, pare? Okay. Ayan. Nakita nyo ba lumalabas dito? Hindi naman, wala mo kayo nakikita. Pero nakakarating. So, yan, electromagnetic waves. Analog to. Alam nyo, maganda din may ganito. Pagka kasi may bagyo, kung mga kaibigan ko dyan sa kapaligiran ko, binilang ko din sila ng ganito. Kasi hindi naman sila bibili. Kaya kailangan, para pagka in terms of emergency, nako-communicate ko sila ng for free. Kasi may mga pagkakataon na kung kailan masama panahon, tsaka wala ring internet, wala ring kuryente. Dito kami nagko-communicate. Okay. Pangalawa, pagka family outing kami, let's say malaki na yung pamilya, family outing, may sasakyan ako, may sasakyan sila, 3 sasakyan, punta kami kunyari ng Baguio. Ito na ginagamit naming medium of communications para lagi naka-standby. Hindi ko na kailangan mag-dial. Text mo nga siya, nagmamaneho ako, text ko, hindi mahirap. Dito lagi lang siya nakabukas. Okay? Anytime na magsalita ako, press ko lang dito yung PTT, press to talk, salita lang ako. Stop muna tayo, magpapagas lang ako. Maririnig niya na yan immediately. Maririnig niya na. So, hindi magkakahiwala yan sa convoy.
Hindi magkakawalaan. Kapag ka nagka-camping, kailangan din to. Hindi naman ako nagka-camping na ngayon. Pero dati, mountaineering, kailangan mo lahat may ganito para hindi ka mawala sa bundok. Ano pa, pagka naman nagtatrabaho ka na sa building, let's say, engineer ka na, ang hirap magsisigaw. So, mainam na may ganito. Kung ikaw sa Meralco, nasa taas ka ng poste, Meralco, ikaw nagwa-wiring, nasa baba yung engineer na isa nag-uutos sa'yo. Hindi sigaw na sigaw, gamit lang ng radyo. Napaka-useful talaga ng mga portable communications. Kahit yung mga truck drivers, kailangan may ganito sila, no? Para hindi yung aatras, mababangga na, hindi pa alam. Dapat yung pahinante, may ganito para hindi katok ng katok doon sa sasakyan. Sabi, into ka muna, mababangga na tayo. At least may communications, di ba? Mahirap kasi yung puro senyas na lang. Mas malaki yung damage, eh. Okay, yung perwisyo. So mga portable radio, useful talaga yan. Yan yung ginagamit ng mga security guard, mga mall. Kaso hindi ka basta makakabili niyan kasi nire-register pa yan sa local government. No? Pero nakakabili naman kasi nakabili ako eh. Bibili nga to sa Shopee eh. Yan. Mura lang yan. Wala pang bayad, walang load, walang unlimited yan for free communications. Kaya lang, short range lang siya, maliit lang siya. No? Approximately, abot na siya ng pinakamalayo, 10 kilometers. Okay. Mula dito sa may kawayan hanggang monumento, mga ganun kaya. Malakas na rin yun. Pero kung may antena ka na malalaki, kasi itong antena to maiksi lang, kung papalitan mo to, katulad sa akin sa bubong, natanggal to. Okay. Tanggal yung antena, hindi meron akong wire dyan, nandun. Itatry ko dito, mataas na yun. Malayo na yun, naabot ng probinsya yun. Okay. So, yan ang mga communications. So, dito digital, ito analog. Pag analog, ganyan, no? Analog yan, no? Continuous waveform yan. Depende yung signal niya is proportion doon sa boses ko. Pero pagka digital, square wave yan, no? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ganyan, no? Ganyan. Nagpa-fluctuate siya, no? Yan, digital yan. Okay. Yan ang representation ng signal. Kasi hindi nga natin nakikita, kaya meron tayong representation. Ano pa yung tanong kanina? Parang hindi ko yata nasagot yung tanong kanina. Hindi po under ng electromagnetic spectrum. Oo, itong fiber optics natin. Opo. Oo, nandito siya sa digital. Under pa rin siya kasi light wave siya. Okay, dito siya ginagamit sa light. Visible light. Visible light yun. Kasi nakikita nga natin lumiilaw eh. Tingnan mo yung visible light na scroll pa ako. Tingnan mo yung visible light frequency doon siya. Okay? Tayo dito. Nag-ilaw ako ng red, lalabas dito red. Nag-ilaw ako ng blue. Lalabas dito blue. Nag-ilaw ako ng red blue. Pagka yung red tsaka blue pinagsama ko, ano nagiging kulay? Green, sir. Red blue. Violet po. Light red. Violet. Wow. Basta hindi naman siguradong violet. Baka lang medyo violet. O let's say naging violet, no? Purple po. Dadaan niyang violet. O purple kunyari. Pero meron ditong tinatawag na prism or optic lenses, no? Pagdating diyan, maghihiwalay yung blue sa red. Okay? Dadaan lang yung violet pero kaya niyang paghiwalayin yung light frequency by using simple glass. Prism, di ba sa prism, tapat natin sa araw yung glass, nag-separate, nag-scatter yung mga colors, nagkakaroon ng rainbow. No? Ayan. Ilan bang kulay na pwede kong gamitin sa communications? How many colors are there in the world? Palagi mo, ilang kulay meron? Nung bata ka, meron kang Crayola. Ilang color yon? 8 36. yung basic, sir. Kasi nung bata 8 ako, lang po sa akin. Pag po mayaman, 24. pag mahirap ka, 8 lang yung color mo. Yung red, blue, malas na kung may white pa, wala namang kwenta yung white. Pero kung mayaman ka, marami yun, no? May pantasa dito yun, di ba? Madaming kulay yun. So, ilan ba talaga lahat ng kulay? Paano kung sobrang yaman ko? Ako si Bill Gates, no? Ilang kaya Elon Musk, Crayola sir. ko? Elon Musk. Okay. 18 decillion. Ang bilang ng mga kulay sa mundo. Google tayo ulit. Natutunan ko ngayon to 18 decillion.
Ayan. At ayun, dami. 18 hanggang 33 zeros. No? Ganyan ang bilang ng color. Kung ganyan kadami color mo, hindi mo yan mabibitbit. Yan ako, 18 to the 33. Yan ang bilang ng color, no? Kaya sa exam nyo, enumerate 1 million colors. Huwag kayong magreklamo. Kasi 1 million lang pina-enumerate ko eh. Okay. Marami ka pang pwedeng hindi malista. Kaya nyo ba mag-enumerate ng 1 million colors? Ubusan ka, no? Ilan ba kaya nyong ilista? Red, green, blue, yellow, orange. Ubusan na ako. Ano ba? Siyempre, ang gagawin mo, i-recall mo tong color mo. Ano ba yung mga pangalan ng color dito? Mga flesh, may flesh pa eh. Naalala ko, flesh. Red, green. Violet, orange. May mga ganun eh. Okay. Actually, wala talagang pangalan yung ibang kulay. Sobrang dami niyan eh. Ang tawag lang doon naka-shades. No? Let's say, 1% shades of blue. 2% shades of blue. Magkaiba na yun. Okay, medyo mas dark ng konti yung mga ganun. Ayan. And then, co-combine mo pa yan. Kaya maabot na 18 decillion. Pero wala ng pangalan yan. Parang numbers na lang siya. Ayan ang fiber optics. So, masamang nababali yan, nababaluktot kasi nababasag yan na de-deform. Hindi na siya makabalik sa original strand niya pagka nabaluktot ng todo. Elongated na. Yung liwanag, gumihina. Siyempre, malayo, tatawid ng Pacific Ocean. Dapat diretsyon-diretso yan. Okay. Ayan, mga fiber optics yan. Hanapin natin yung submarine cable. Nasaan natin? Ay, parang hanap tayo ng ibang tsura ng... Bakit ba tinawag na submarine cable? Kasi submarine yung naglalatag. Pero hindi naman totally submarine. Barko lang din. Okay? So, merong malaking barko na punong-puno ng wire. Aandar sa dagat yan, maglalayag, binabagsak na yung submarine cable sa ocean floor. Okay, pag naubos na yung wire niya, padating na yung isang barko, duduktong yun. Okay. Ayan. May mga company na meron niya. Isang may-ari ng mga submarine cables ay Alcatel. No? Kung dati sikat yung Alcatel, mga mobile phones, na nasa submarine cables na sila. Okay, wala na akong makitang images eh. Ito lang. Panoorin nyo na lang sa YouTube. Magsasend ako ng link dyan sa YouTube. Sa classroom, paano itsura niya. No? Ayan. Ngayon, sa mga poste natin, mga naka-fiber ka, fiber optics yung gamit sa'yo, ang internet mo. Madalas ninanakaw yun eh. Kala ng mga magbobote, may tanso eh. Pag nilusaw niya ng apoy, walang natitira. Sunog lahat, no? Nape-perwisyo lang na dulot na nagagawa nila kasi wala namang makuha tanso. Maganda sa fiber optics, magaang. Kasi nga plastic lang yan. Ang problema sa fiber optics, mahirap iduktong pagka naputol. Kasi hindi naman yan wire na papulupot mo o hihinangin mo lang. Ginagamitan niya ng mga adapter, no? Okay. Kalimutan ko itawag. Ayan, ano pa ba? Kahit naman ako may nagpa-fiber optics ako mula dito sa amplifier ko, papunta sa TV ko, gumagamit ako ng fiber optics para mas maganda, mas stable, ng ganyan, no? Nabibili lang yan, hindi lang tayo aware. Ano pa gusto niyo ng tanong? Lumalawak, gumugulo yung isipan niya simula nang pinag-usapan natin na nag-uusap kami ni Dison, nasa ilalim pala ng dagat yung pinagdadaanan ng conversation namin, wala sa internet. No? May tanong po ulit, sir. Ha? May tanong po ulit ako. Sige. May pagkakataon po ba na halimbawa yung magpe-play po ng music sa PC, ibig sabihin po hindi po actual na siya, di ba digital information po siya. May pagkakataon po ba na hindi na dumadaan sa transducer yung information po pag nagtatransmit? Nagpe-play ka ng music? Opo, halimbawa digital po. Kunyari, nagpe-play ka ng music, meron nakasave na sa hard disk mo. Digital na yun. Wala nang transducer na dadaanan yun. Kasi nandun na yun. Anyway, communication to ha. Sinasabi mo computer eh. So sa computer, nakasave na sa hard disk mo yung file ng music, yung MP3. Pag pinlay mo yun, wala nang dadaan ng transducer yun kasi digital yun eh.
Pwede nang i-broadcast yun o i-transmit. Nanonood ka ng video sa YouTube, kinukuha niya na yun sa server niya. May mga hard disk sila, maraming hard disk yun na ito tawag nilang kalimutan ko tawag sa facility nun. Naka-store doon yung mga ina-upload natin mga videos. Ni-stream, dina-download na lang ulit yun para ma-stream mo, pinapanood, no? Wala nang transducer na mangyayari. Transmitter receiver na lang yan, transmitter receiver. Okay. Okay. Kasi yun ang source niya. Ang source niya digital na eh. Tsaka naka-store na. Hindi na siya live. Okay, naka-storage na siya. Pero pagka live streaming ka, may transducer ka kasi live yun eh. Okay. Nagbebenta ka, nag-online selling ka, transducer yun, live selling yun. May camera yun, tsaka microphone. Okay. Nasagot ko ba yung tanong mo? Apo sir, salamat po. Ayan. So, nandito na tayo sa communication. Hindi pa tayo tapos dito ah. Mga 3:30 siguro. Ano oras ba tayo nagsimula? Mga pasado alas 2, no? So, mga 3:30, sige. Para mahaba din yung ma-share ko doon sa ibang klase. So, at least alam niyo na kung ano yung communication medium, daanan ng signal. Pagka dito, sa ganito, hangin. Pagka mga TV station, sa hangin. Pagka mga radyo, sa hangin. Pero pagka internet, sa lalim ng dagat. Pero syempre, kung ang kausap ko sa internet ay andyan lang sa Malolos, wala naman dagat na dadaanan yun eh. Dadaan lang yan sa kable. Mga kable sa poste. Or pwede ring sa hangin. Kung nakakita kayo ng mga microwave dishes. Ayan. Ayan yung drawing ko ng tower. No? May makita kayong parang palanggana. Mga palanggana, parang palanggana na microwave dish kung tawagin. No? Nagko-communicate yan. Okay? Diyan dumadaan yung mga internet natin sa local. And then, di-distribute yan sa mga bahay-bahay. Okay. Bahay ang bahay. Ayan. Bahay. Ayan. Ito dyan, no? Okay. Hindi kasi pwedeng directly air. Lahat air kasi ano eh, maraming noise, maraming interference, maraming losses. Kaya air din naman to, kaya lang concentrated dito. Malakas yan. Okay? Hindi siya yung pa-broadcast na ganyan. Okay, na ganyan. Hindi ganyan, straight yan. Powerful yan eh. Okay? Kaya maraming mga microwave dish dyan. No? Meron dito. Communicate yan. Okay? Pagka may dagat na, sa lalim na yon. Depende rin kung ganong kalawak yung dagat. Kung kapraso, ilog lang. Hindi na kailangan duman sa lalim ng ilog yun. Okay? Ngayon, yung mga fiber optics na yan, submarine cable sa lalim ng dagat, nasisira yan. No? Kasi kinakain niya ng pating. Nakakagat yan ng isda. Napuputol yan. Kasi meron tayong mga crabs eh. Mga underwater crabs. Yung mga crab na malulupit. Walang mata yun kasi ano yan eh. Hindi nila kailangan ng mata kasi wala namang liwanag sa lalim sa ocean floor. Wala naman sila nakikita eh. Okay, kaya wala silang mata. Kulay puti yun na crabs. Yung crab na yun, walang ginawa sa buong buhay niya kundi sipitin yung kable na yun. No? Sipit siya ng sipit. Buong buhay niya habang wala pinanganak siya hanggang tumanda siya. Wala siyang ginawa. Ginaganon lang niya yung fiber optic cable. Ngayon, namatay na siya. Yung anak niya, pagpapatuloy yun. No? Yung anak naman niya yung magsisipit doon, nagsisipit. Over time, magtatagumpay sila. Napuputol nila yun. Kaya naputol nila yun, nire-repair yun. No? Kung ikaw yung engineer doon, ikaw pumunta ka doon, repair mo, no? Kawawa ka doon, sisirin mo yun. Okay. Hindi, ano yun, joke lang yun. May barko, hindi, totoo yung napuputol ng crab. Yun yung sisid, joke lang yun. hindi ka pupunta sa lalim ng ocean floor, hindi ka pupunta dito. No? Ang gagawin lang yan, kukunin, parang tawag to, ano magandang term, meron silang mahabang panungkit, kukunin nila. Ngayon yung kable akit din, ganyan, akit na ganyan yan. Yan yung kable. Kasi sinungkit niya. Dito re-repairin yan kung saan hindi ka mamamatay. Pagdodoktongin ulit yun. Okay, and then pagka okay na, balutan, huhulog ulit yun. Okay, and then alis na yung barko. Yan ang pag-repair niya. Meron din pagkakataon na barko, nagbagsak ng anchor. Alam niyo na yung anchor. Nagbagsak ng anchor, napakamalas naman yan. Nabagsakan niya pa yung submarine cables. No? Babayaran nila yon. Talagang malaking damage yun. Millions of dollars ang bayad doon kasi hindi naman madaling procedure yun. Okay? Lalo naputol na yung kable bumbu. Maraming nawawala ng internet pagka ganun. Okay, dati sa Tawi-Tawi, Lumindol, napigtas yung mga submarine cables natin. Napigtas yung mga submarine cables natin.
Walang tayong internet, siguro mga 3 days, 4 days. Ganun lang. Mabilis naman niya i-repair kasi priority talaga yan dahil urgent yan Kasi hindi lang naman tayo gumagamit ng mga internet, mga businessmen din. Mga negosyo lahat yan. Okay? Kaya priority lagi yan. Laging binabantayan yan na 24 hours yung mga internet communications. Especially yung mga channel. Kasi dyan lagi nagkakaproblema sa channel. Kasi yan yung binabagyo, naka-expose sa environment. Okay, ano pa gusto niyo tanong? Ako kasi spontaneous ako magturo kung ano yung maaisipan ko. So, pag-aralan natin kung ano yung mga forms of medium. Ito namang receiver, ikaw to, no? Yung receiver antenna mo na yan, no? Sabi ko nga sa inyo, kung transmitter si pula, receiver to. Okay, gadget din to, equipment din yung receiver. Okay, yung receiver ko dito sa internet, modem. Kayo, modem din kayo, no? Kung naka-fiber kayo, naka-broadband kayo, meron kayong modem. Okay, ibig sabihin ng modem, modulator, demodulator. Okay. Sky, sa akin Sky. Okay. And then, syempre, kailangan mo ng transducer para maintindihan mo yung digital. Hindi naman tayo nakakaintindi ng digital. Ang mga tao, ang naintindihan lang natin, analog. Kundi audio, video, dalawa lang. And then, sense of touch. Okay. The rest, hindi natin naintindihan yon. Ang nagkakaintindihan lang si electronics. Kailangan i-convert into analog signals. Ano yung mga transducer? Nabanggit na kanina yung isa. Speaker. Speaker. Kung wala akong speaker, di ko narinig na nagsalita siya. May speaker yung laptop ko. Otherwise, hindi po pwede. Wala akong maririnig na sound dyan. Nakikita ko yan. Nakikita ko kayo. Nakikita ko yung mga picture nyo. Ano? Nakita ko si Sophia, si Angelica, si Hannah, puro babae nandito ngayon, kanina or lalaki. Nagpapalit-palit to Kaya, nakikita ko yung mga picture nyo. Bakit? Kasi may monitor. May monitor. So, yung monitor, kino-convert niya electrical into images or videos. So, monitor. Transducer yun. Ano pa? Maraming forms of monitor, no? Meron tayong sinauna, CRT. Ngayon, mga LCD. Ano pa kaya? Note nyo itong mga sinusulat ko. LCD. LED po. LED. Okay, ano pa? Meron din mga plasma display. Sa monitor, maraming mga, di ba, OLED, mga ganyan, di ba? May mga maraming klase. Okay. Ano pa bukod dyan? Speaker, monitor, TV. Display. Pwede natin printer. Yung printer, no? Plotter. Mga output yan. Okay. Yan. Marami pa yan Hindi ko na maalala. Okay. Pwede rin kasi mga vibrations yung output niya, motor, mga ganun, no? Pwede yun. And then destination humans. Tayo, no? Wala naman tayong ibang kinakausap. Hindi naman tayo pwede makapag-communicate sa alien. Hindi naman natin alam yun. Hindi naman tayo pwede makapag-communicate sa animals using electronic communications. Kinakausap natin yung mga hayop pero gesture lang. Okay. Hindi naman talaga totally nagkakaintindihan. So humans to humans lang. Balik tayo dito. 15 minutes transmitter. Parang in-overview ko kayo dito. Babalikan natin ulit lahat yan para maintindihan nyo kung ano yung mga basic parts. Ito pa pala isang noise. No? Anyway, by the word itself, noise, papasok yan sa medium. Huli na lang yan. Ang unang ginagawa ng transmitter is to amplify. Kasi yung signal, kunyari, MPA ako. Nasa na kayo? Ayan, nagsalita ako dito. Masok sa transducer. Yung boses ko, mahina lang talaga yun. Hindi yun sapat para i-broadcast, no? Okay, kailangan yun i-amplify, palakasin. Palakasin itong transmitter. Lalo na kung ang microphone mo pangit, no? Naranasan nyo na bang mag-video okay? Sino nagkumakanta dyan sa mga mahilig mag-video okay dyan? Nakagamit na ba kayo ng pangit na microphone at saka magandang microphone? O pare-parehas lang ang microphone para sa inyo? May grounded po naman. Hindi, wag na yun. Yung mga ano lang, yung matino. Di ba may microphone na pangit kahit na maganda boses mo, pangit pa rin yung quality niya. Kasi mumura rin siya. Walang echo, sir. Walang echo. Tunog Pangit lata. talaga yung boses. Oo, tama.
Pero meron mga hindi ka naman kagandahan boses mo pero pag kumanta ka doon, masayang-masaya ka kasi ang na-appreciate mo ang ganda ng tunog, no? Kasi maganda yung quality ng microphone. Okay, syempre yung mga nasa mga TV stations, mga DJ, mga gandang quality ng microphone yun, mamahalin yan, no? Ayan. So maganda rin siya mag-amplify ng signal. Pero hindi naman nandito yung amplifier, nandito na rin yun sa transmitter. So in other words, basta kailangan mo na palakasin yung source kasi mahina yan. Next, ang gagawin niya is to encode. Oops. Iba nga tayo ng kulay. Nasawa na ako sa blue eh. Hindi ako makita ang kulay. Ang ganda dito. Ito, purple. Encode. Or encrypt. Okay. Ibig sabihin yan, it transforms a digital signal into a new forms of symbols. Encrypt. Kasi ang gumagamit ng communications, akala natin tayo lang. Hindi ganon. Maraming gumagamit ng communications na confidential yung conversation. Para hindi ma-hack. Kaya lang naman tayo nagaganto. Pero problema natin, masasamang tao eh. Kasi yung mga, let's say, password, no? Nagtatype ka ng password sa Facebook. Ayaw mo na may makaalam nun eh. Okay? Kung itatransmit mo directly yung password habang tinatype mo, syempre pupunta sa Facebook website yan para verification. Kung magagaling yung mga hacker, makukuha nila yun ng malinis na diretso yung pagkakatype mo ng password. Kasi hindi encrypted. Pagka ganon, maraming mga makukuhang mga account. Lalo na kung kung Facebook account lang, paano kung mga bank transaction na yung nakukuha nila, account number, PIN number, lahat nakukuha ng mga masamang tao, ano na yun, magkakagulo na yun, no? Magkakaroon ng magkakagulo talaga, no? Hindi po pwede. Kaya kailangan i-encrypt lahat ng conversation, lahat ng transmission of signals. Okay? Para maprotektahan yung signal na lumilipad sa hangin o pumadaan sa submarine cables or sa channel, na kahit may masamang tao dito na makakuha ng mga signal mo, hindi niya maintindihan. Hindi niya yun ma-appreciate kasi scrambled, no? Para bang nagsalita ako dito ng hello, ito si destination. Dapat ang ma-receive niya, hello, kasi sinabi ko, hello eh. Pero pag dumaan dito yan sa channel, hindi yan hello. Pwedeng ole. Yan. Lipad, hello, dumaan sa channel, ole. Pagbalik sa'yo, hello. Ano? Pinagbabalik-baliktad niya yung mga letra. Para hindi maintindihan, ang tawag doon, encryption. Kaya dito, walang encryption to. Kung mapapansin mo kanina, nung binuksan ko to, natin baka nandito pa si Kuya. Wala na, tahimik na si Kuya. Wala na. Naririnig ko yung sinasabi niya at naiintindihan ko, no? Kasi hindi protected eh. Walang protection yung kanyang conversation. Okay, dumadaan sa hangin, lahat kami nakakasagap ng pinag-uusapan nila. Wala silang privacy. Kasi wala namang encryption dito. Actually, may encryption. Excuse me. Actually, may encryption to eh. Hindi lang nila alam paano siguro sineset. Okay. Yan. Naintindihan niyo sa madalit salita yung encryption? Yes, sir. Yes po. Ano lang siya? Sir. Para lang maprotektahan yung data while in transit doon sa medium. Okay. Ngayon, kung hindi naman katulad nito, ABS-CBN or GMA7, hindi na sila gumagamit ng encryption kasi binobroadcast nga nila yung balita eh. Gusto nga nila lahat ng tao makakarinig ng balita eh. Gusto nila lahat ng tao makapanood ng palabas nila. So, walang encryption na nangyayari doon. Okay? Kasi, ano yun eh, public information yan. Okay? Pero kapag ang tatransmit mo ay mga, let's say, may ATM machine ako dito, hindi akin, may ATM machine yan. Mag-withdraw ako. Mag-withdraw ako ng 1 million, no? Sige, ano na lang, 100 pesos. Ayun. Paano makaka-withdraw ng 100 pesos? Paano nalaman ni ATM na may 100 pesos yung ATM card ko? Palagay mo. Makwento ako, no?
Pero andito yung learnings. Ibig sabihin, meron yung communication medium. No, pupunta yan sa Makati, nandun yan sa Makati sa malalaking building, yung mga bangko doon. Nandiyan sila sa server nila. Makikipag-communicate mo na yan. Valid ba yung transaction niya? Tama ba yung PIN number niya? Yes, sige. Bigyan mo ng 100 yan. Hindi ako ng 100. Meron yung communication. At dedicated yung lane na yan. Hindi yan gumagamit ng internet basta-basta. Okay? May sarili silang linya. Kaya mabibilis yung mga ATM kumpara sa internet. May sarili siyang dedicated lines. Okay? Hindi yan basta dumadaan sa internet kasi kung meron nandito hacker, nakatap siya dyan, kahit na naka-encoded dyan o encryption dyan, syempre yung hacker educated dyan. Nagagawa niya pa rin na makuha yung mga pera mo, transfer sa kanya. Okay. Although konti lang may kakayahan yan, pero marami pa rin nakagawa niyan. Okay. Kaya tinataasan nila yung level of encryption. No? Lahat ng mga ATM machine, mga kahit saan yan, makakonect yan dyan sa kanilang database. Okay. Para ma-check yung account kung valid. And then, kung may pera ka, withdraw ka ng withdraw, wala lang pala laman. Yan. So, gumagamit ng communication lahat yan. Kailangan dyan encoded. Sobrang taas ng level of encryption. Okay. Ano pa ba? Ang satellite communications, encrypted din yan. Kaso wala na masyadong mga hacker sa outer space. Di makapunta yung hacker dun. Okay, kailangan maging astronaut ka muna. Kaya hindi na masyadong problema yung satellite communication. Safe na yung mga data doon sa pag-communicate nila. Ang pinaka-worst lang talaga, internet communications sa cloud. No? Doon ang gagaling yung masasamang tao sa cloud. Pero sa ilalim ng dagat, wala namang hacker doon. Hindi naman sila makasisid doon. Hindi nila alam kung magtatap sila dyan. Wala rin sila makukuha dyan. Puro liwanag din niya maintindihan masyado. Ang hacker nando sa cloud. No? Ayan. Sa internet mismo. O kaya, ikaw na mismo lolokohin ka nung manloloko. Marami ngayon naloloko, di ba? Love scam. Kaya pag mga mananalo ka sa ganyan, or huwag niyang pagpapatulan. No? Wala namang, lahat naman yan, manluloko halos. Okay, next na ginagawa niya, modulation. Oops, 3:30 na. Okay. Ano ko na lang. Banggitin ko na lang, modulation. Yan ang sunod na ginagawa ng transmitter. Amplify niya muna kasi mahina. Hindi niya ma-process ng maayos yung signal, kaya ina-amplify muna ni transmitter mula sa microphone or other transducer. Ngayon, i-encode niya yun kung kinakailangan. So, hindi to optional lang to. Kung hindi naman maselan yung conversation o data, hindi na kailangan palagyan ng protection. And then, modulation, mandatory to. Hindi pa pwedeng walang modulation. Okay? So, yan ang pag-aralan natin next meeting. Baka recording na lang mapunta sa inyo kasi magdi-discuss na ako sa Lunes sa ibang section. Dito ko itutuloy, no? Modulation. Yan ang isa sa pinakamahalaga na ginagawa ni transmitter. Ito, meron tong modulation. Hindi to pwedeng walang modulation. Okay, under to ng... Hindi ko mabasa, malabong mata ko eh. Okay. Kung mapapasin nyo kanina, meron tayong mga frequency allocation doon sa kanina, sa CCIR. Andito yun. Okay. Mag-ooperate siya doon. Ayan. So, next meeting na to. Basta yung modulation, madalit salita, yan yung tumutulong para makarating yung signal mula transmitter to receiver. Okay? Kasi hangin, sabi natin to, hangin to, kunyari air. So, siyempre, ibabato mo yung signal kapunta kay receiver. Hindi siya aabot pag walang modulation. Okay, ganito. Asan si, kausap ko kanina? Si ano pangalan nun? Dito ba yun? Dizon, sir. Hindi, anong sakubat sinulat yung pangalan mo? Dumi-dumi. Wala na. Saan ko ba nilagay pangalan mo? Kanan natin, sir. Ito si Dizon. Ayan. Kunyari si Dizon, ito ako si Dizon nandito lang sa BSU tayo pareho, sige. Nasa 5th floor ako ng engineering, ikaw nasa ground floor. Paano tayo mag-usap? Andiyan ba si sir? Pumasok ba si sir? May klase ba tayo? Malakas ba boses ko, mahina? Siyempre, lalakasan ko dahil nasa ground floor ko, nasa 5th floor ako, hindi tayo magkakarinigan kung hindi ko lalakasan yung boses ko. Tama ba? Nagmo-modulation ako noon. E paano kung naglakad ka, napunta ka sa gym, sa Valencia Hall, tapos nasa 5th floor ako ng
Engineering. Nagkakaintindihan pa ba tayo? Hindi na. Bison. Di na, sir. Bakit? Malayo na po. Malayo na yung boses ko, mahina na. Yung sound energy, hindi na umabot. Nakikita mo yung bibig ko, bumubuka, pero hindi mo na maintindihan. Okay. Ano? So, ganito gagawin ko. Susulat ko na lang yung sasabihin ko sa'yo. Wala si sir, di pumasok. Susulat ko na lang sa papel, ihagis ko sa'yo. Maaabot kaya? Kasi kailangan makaabot eh. Kasi yun ang trabaho ni modulation, mapaabot eh. Abot kaya? Hindi. Susulat ko sa papel, wala si sir. Umuwi ka na. Ilukot ko yung papel, lagis ko. Abot ba sa'yo? Hindi. Hindi. Doon lang yung babagsak sa baba. O kaya liliparin pa kung saan. Tama ba? Yes, sir. Ano gagawin ko? Gusto ko umabot sa'yo yung nakasulat sa papel. Lalagyan ko ng bato. Lalagyan ko ng bato yung papel. Tsaka ako babalot yung bato doon. Tsaka ako babato sa'yo. Baka umabot. Gumagawa ako ng paraan para makarating sa'yo. Gumagamit na ako ng method known as modulation. Yun. So at least may idea kayo what is modulation. Gumagawa ng paraan para maibato yung signal sa destination. So maraming forms of modulation. So next meeting ngayon, dito ko natutuloy. Okay? Class Mayor, asan ka? Yes, sir. Sino ba Class Mayor? Si Dison din? Hindi po, Imperial po. Imperial, nag-check ka na ba ng attendance? Kasi Yes, overtime sir. na tayo, 1.5 hour na eh. Apo, send ko na lang po sa GC. Ay, GC. Oo, Okay. yun, alam mo na yung gagawin mo. Hindi, ngayon, mag-screenshot tayo. Kailangan yan. Sige po. Mag-stop presentation na. Teka lang. Nag-stop recording muna ako. At napupunta yung mga mukha nyo doon sa ano.